So sa hindi po pag-abala, mga kapatid, tayo ay tutungo sa preaching of the word dahil itong pinakamahalaga. Let us all stand at habang tinitingnan niyo ang inyong mga Biblia, sa Isaiah chapter 28 verse 16. Isaiah 28:16. Sabi diyan sa Isaiah 28:16, therefore, thus says the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. In Revelation chapter 3, verse 10, hanggang verse 12, Revelation chapter 3, verse 10 to 12, sabi dito, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the worlds, to try them that dwell upon the earth. Verse 11, behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. And verse 12, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my gods, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my gods, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my gods. And I will write upon him my new name. Tayo saglit, tayo muko, mga kapatid. Aming dakilang Diyos, hallelujah, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Ikaw po ang mangusap sa amin sa umagang ito. Speak to us, Lord, na nalalaman mo po ang aming kailangan at ang aming kalagayan at umaasa kami dahil di mo po kami bibiguin at pagkukulangin sa araw na ito. Mangyari po, O Diyos, ang iyong kalooban sapagkat itong aming dalangin, aming hiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan. So only the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So yung binasa ni Brother Jerry kanina ay ang Matthew chapter 7, verse 21, hanggang sa mga sumunod na mga talata about sa sure foundation, mga kapatid. At sa umagang ito, nais kong mangusap ng isang paksa na ito ay encouragement din. At ang dami kong naging title dito. Pero ang inspirasyon sa paksang ito ay may kinalaman sa pagsubok. Ang salitang pagsubok. Kaya kung babasahin natin yung Isaiah sa Tagalog, Sister Mary Ann, yung word na trieds, yan ay subok. Balikan natin yung Isaiah 28:16. Sa Tagalog, sabi dito, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking inilalagay sa Zion na pinakapatibayan ng isang batong subok. So, andyan yung salitang subok, mga kapatid. Pero hindi yan naging batong subok kung hindi yan dumaan sa pagsubok. Isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi nagmamadali. Sa chapter 3 ng Revelation, Tagalogin din natin, sabi dito, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Nangungusap ang Panginoon sa mga mananampalataya, bagamat ito ay para sa mga taga Philadelphia. Ika-6 na iglesia bago ang iglesia ng kapanahunan na kinamumuhayan natin, pero ito ay general, mga kapatid. Ang mensahe ay laging sariwa. Ito ay umuukol pa rin sa bawat panahon. Lalo sa mga panahong nasa unahan ng panahon na pinagsabihan ng Panginoong Diyos na meron daw pong panahon ng pagsubok. At
ang mga taong ito na nakapakinig ng salita at tinupad ang salita. Ang sabi diyan, salita ng aking pagtitiis. Kanina ay binigyan ng din ni Brother Jeric yung dumirinig at tumutupad. Ang tumutupad po kasi ng salita ng Diyos, mga kapatid, may kalakip yan na pagtitiis. Kapag tinupad mo o ginanap mo ang salita ng Diyos, yan ay may kaakibat na pagtitiis. Do you agree with that? Kaya tawag dyan ng Panginoon, salita ng aking pagtitiis. Tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. So, hindi po exempted ang bride sa pagsubok. Hindi exempted ang bride sa bagyo, sa baha, sa mga karamdaman, sa mga kahirapan, sa mga kahinaan, sa mga kawalan. Hindi po exempted ang mga mananampalataya. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang pagsubok na ito ay darating sa buong sanglibutan upang subukin ang lahat ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kasama tayo. Pero ang isang maganda, mga mahal kong kapatid, kapag ang mga pagsubok na ito ay dumating, ang assurance, iingatan tayo ng Diyos. Hallelujah. Sabi sa verse 11, para makita natin na para ito sa lahat. Verse 11, ako'y dumarating na madali. So, referring pala ito sa panahon natin. Na ang Panginoon ay malapit nang gawin ang kanyang mga pangako, mga kapatid. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Verse 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Ang magtagumpay, saan? Sa panahon ng pagsubok. Di ba? Merong sure foundation, may bato sa ilalim na matibay. Pero ang magtatagumpay ay magiging mga haligi na kakapit sa bato ng patibayan. Kaya hindi tayo yung sure foundation. Tayo ay kagaya ng mga pillars. Tayo ay magiging kagaya ng mga haligi ng Diyos, mga mahal kong kapatid, na ang magtagumpay ay magiging haligi, na yung haligi na yon ay nakabaon doon sa foundation. Di ba nakakita na ba kayo ng cornerstone? Di ba? Bago yan naging haligi, may nakakonekta yan na bato sa ilalim, mga kapatid. So mamaya titingnan natin yung connection na yan. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. So dito literal, the templo. Ito ay may kinalaman sa relasyon ng mga mananampalataya, sa relasyon ng nobya ni Kristo, sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito ay may kinalaman sa magiging kalagayan nila na meron silang lubos na pagkakilala sa Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito, yung topic natin, mga kapatid, ang dami ko naging title, papalit-palit ako ng title kasi nag-umapaw yung inspirasyon, pero yung naging pinali ko, yung unang title ko dito, pagsubok. Ganun lang kasimple, pagsubok. Kagabi, napalitan yung title ko, naging The Greatest Test and Trials. Nabago ulit, kagabi. Yung naging title ko na, Proven. P-R-O-V-E-N, Proven, napatunayan. Tapos tutuldok, merong subtopic na The Greatest Test and Trials. Pero kaninang umaga, habang patuloy pa rin nagbubulay, naalala ko kasi merong paksa ang propeta na proving His Word. Pagpapatunay sa kanyang salita. Kaya yung topic natin sa umagang ito, proving His bride. Pagpapatunay sa kanyang nobya. At pwedeng Tagalogin natin yan na pinapatunayan niya ang kanyang nobya. Pinatunayan niya na ang kanyang salita ay subok. Patutunayan din niya na ang kanyang nobya ay subok. Can we say amen to that? Ang mapapatunayang subok ay ang nobya ni Kristo sa mga huling araw na ito. Kaya may tatlong salita ng pagsubok, mga kapatid, na nailista ko sa aking pagbubulay. Tatlong kahulugan ng salitang pagsubok
Dahil yung salitang pagsubok, sa Ingles, mauuwi sa tatlong salita na iba-iba, pero sa Tagalog, puro pagsubok, pag pinakinggan mo. Kaya ang una, pagsubok. Diba? Pakinggan nyo mabuti yung paano ko bibigkasin. Pagsubok. Pag sinabing pagsubok, susubukin ka. Pag sinabing pagsubok, bahala na kayong umintindi. Pag in-English natin yung pagsubok, to test. Pag sinabing pagsubok, the trials, yung object, yung dahilan ng Diyos sa gagamitin para doon sa pagsusubok niya. Pero ang pinakamahalagang bahagi ay yung pangatlo, pagsubok. Pagsubok. Ang salita ng pagsubok, proven, tested, verified, established, mga kapatid. So, hindi ko alam kung saan tayo dito. Pero ang main purpose ng Diyos sa lahat ng mga bagay na nangyayari ay para masabi ng Diyos sa atin na tayo ay mga subok. Pagsubok ang isang mananampalataya, makakatayo yan. Kaya nga kanina habang ako ay nagbubulay sa opisina, mga kapatid, sa baba, biglang nag-flash yung baha. Habang nakasilip ako sa bintana, biglang nag-flash yung baha sa aking paningin. Parang pangitain na hindi ko maintindihan. Parang bigla kong na-miss yung baha. Pero hindi po lungkot yung aking nararamdaman o nararanasan. Tuwa. At bigla akong napatayo sa bintana at nagpuri sa Panginoon. Alam niyo kung ano yung inspirasyon na dumating? Nasubukan ko na yung baha na yun eh. Lord, lalampasan ko yung bahang yun. Kahit bumaha ulit ng ganun, alam kong di mo kami pababayaan. Iba yung naging tingin ko sa baha na nangyari dito sa amin, mga kapatid. Para ba ang nasa puso ko ay kalakasan, katuwaan, na parang yung baha ay normal. Di ba? Hindi takot, hindi kabaha, kundi ang nakita ko ay pagpapatunay ng Diyos, mga mahal kong kapatid, ang kanyang kapangyarihan. So sa umagang ito, tulungan nawa tayo ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang mga salita ay makahugot tayo ng kalakasan, mga kapatid. So babasa tayo ng ilang mga talata para mahimay natin yung tatlo according to the scripture. Yung una, yung pagsusubok, to test us, mga kapatid. At ang Panginoon ay gustong-gusto niya na sinusubok ang kanyang mga hinirang. Sa Psalms 11 verse 5, sabi ng Panginoon, sabi ng scripture, Salmo, Kabanatang 11, talata 5, sabi diyan, sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Amen. Amen. Sinusubok ng Panginoon ang mga matuwid. Sa James chapter 1 verse 3. Sabi sa James chapter 1 verse 3, yamang nalalaman, sa Tagalog, para makuha natin yung term natin, sabi dyan, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya yung nasa Revelation, sabi ng Panginoon, dahil iningatan mo ang aking salita ng pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa ibabaw ng lupa. So sabi diyan, yamang nalalaman na ang pagsusubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Amen. Hallelujah. So ang pangalawa ay yung pagsubok mismo. Ang English ay the trials. Sa Hebrews chapter 11 verse 36 to 37, sabi ni Brother Jerry kanina sa kanyang exhortation, napakaraming storms of life, maraming pagsubok sa buhay, mga kapatid. Isa na yung baha na pinagdaanan natin at alam ko na marami kayong pinagdadaan ng mga pagsubok, trials, na hindi lang may kinalaman ng baha, kundi sa iba't ibang anggulo
ng buhay natin. Pero sa verse 36, ay ipinakita dito ang ilang mga uri ng pagsubok na pinagdaanan ng mga unang mananampalataya noong unang panahon. Sabi ni Pablo sa verse 36, ang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak. Ang iba ay sa pagkahampas, pinagpapalo, hanggang sa mamatay. Ang iba ay sa mga tanikala, mga kinadinahan, tinalian. At ang iba naman ay sa mga bilangguan. Yan yung pagsubok na kanilang dinaanan. Yan yung pagsubok na isinubok ng Diyos sa kanila. In verse 37, yung iba ay pinagbabato. Yung iba ay pinaglalagari. Yung iba ay pinagtutukso. Yung iba ay pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakan na parot parito na may balat ng mga tupad kambing. Tayo, lakad parito ng gagarilip. Naghahanap ng maibakwitan. Pero ito, mga taong ito ay lakad parot parito na tumatakas para iligtas ang kanilang buhay. So matindi po yung pagsubok na isinubok ng Diyos sa kanila. Ang iba ay mga salat. Di ba? Ang iba ay nangapipighati. At ang iba ay tinatampalasan. So, napakaraming uri ng pagsubok, mga kapatid, na pwedeng isubok ng Diyos sa tao. At yung baha na pinagdaanan natin, mga kapatid, maliit lang yan na pagsubok. Pero sa iba, alam ko, ito'y traumatic. Nabasa natin yung word na traumatic nung nakaraang preaching natin before the flood. Yung resilience. Yung mga tao may spirito ng resilient. Hallelujah, ay may kakayahang bumangon, manauli kahit dumaan sila sa mga traumatic events sa kanilang buhay. At ang mga ito, sabi ni Pablo, hindi na natin itutuloy pagbasa, ang mga ito ay nalampasan ang mga pagsubok na ito. Hindi nila binitawan ang kanilang pananampalataya. Ang essence kasi ng scripture na to ay faith. Ang Hebrews 11, kung babasahin nyo from verse 1, lahat yan patungkol sa pananampalataya. Tama ba? Kaya ang mga nandito, itong mga pinaglalagari, pinagtutukso, pinagbabato, pinagpapatay, dahil sa pananampalataya, hindi nila binitawan ang pananampalataya. Hindi natangay ng mga pagsubok na ito na isinubok ng Diyos sa kanila ang kanilang pananampalataya. Bagkus pa sila ay nakapanindigan, mga kapatid ko. Yung mga pagsubok na ito ay lalo lamang na nagpatibay sa kanila. Amen. Hallelujah, yung mga bagay na ito na kanilang pinagdaanan, kawalan, mga karamdaman, kahirapan, ay lalo lamang nagpatibay sa kanila. Sapagkat ang mga tao ito, gaya na sinabi ni Brother Jeric, mga predestinado. Tanging predestinado lamang ang makakatayo. No matter what, mga kapatid. Whether we like it or not, sabi nga ni Brother Jeric, isa sa tumimo sa akin, merong maliligtas at merong mapapahamak. Ang Diyos lang ang may hawak niyan at may kontrol. Pero sa mga anak ng Diyos, nobya ni Kristo, na pinili ng Panginoon bago pa itatag ang sanglibutan, ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan na isinusubok ng Diyos sa kanila, ay lalo lamang magpapatibay sa kanila. Amen. Hallelujah. At magpapagalak pa nga ito sa kanila. Sabi ng Panginoon, kapag naranasan nyo na ang mga bagay na ito, magalak kayo. Kaya sabi ng Apostol Pedro, sa kanyang unang sulat, Kabanata 1, talatang 6, patungkol sa mga pagsubok na ito, sabi niya na ito'y inyong totoong ikinagagalak. Na bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok. Pinapalumbay sa muling pagsubok, pero totoong ikinagagalak. Well, pag nakita natin yung mga pagsubok, mga mahal kong kapatid, pag nakita natin yung baha, pag binalikan natin yung baha, may kalungkutan sa puso natin. Lalong-lalo kung merong mga nawala talaga.
Pero kapag ang nakita natin ay ang salita ng Diyos, hallelujah, ang naroon sa kaluluwa natin ay kagalakan. Amen. Sana masumpungan niyo po yan sa inyong puso. Hindi takot, hindi pangamba, hindi pag-aalinlangan. Nawa hindi natangay ng baha na nangyari sa atin ng mga nagdaang araw, yung pananampalataya natin sa Diyos. Nawa hindi natangay ng agos ng mundo, dahil nga naman ilang mga araw na walang gawain, andun lang tayo sa ating mga tahanan, kasama ang mga hindi mananampalataya. Nawa hindi natangay yung ating pananampalataya. Alala ko yung isang preaching ko, mga kapatid, hindi yung bagyo sa labas ang mapanganib. Ang mapanganib na bagyo ay yung nangyayari sa loob natin. Yung bagyo na nasa labas, pwedeng tangayin yung mga bagay na meron ka. Pati ikaw, pwedeng tangayin yung physical mo. Pero yung bagyo na nangyayari sa loob, pwedeng tangayin ang kaluluwa mo. Diba? Pero salamat, meron tayong patibayan. Kung ikaw ay predestinado, merong pabigat dyan, merong tingga na nandiyan. Amen. Merong tingga na nariyan, merong plummets, merong tingga na nariyan ang salita ng Diyos. Hallelujah! Na kahit ano pang baha ang mangyari sa loob ng puso mo, kahit gaano pa karaming bagyo ang mangyari sa loob ng iyong kaluluwa, mananatili kang nakatayo. Bakit? Nakalapad ka kay Kristo. Hindi mo yan ginusto, mga kapatid. Hindi natin gumustong tumayo sa foundation na yan. Ang may kagustuhan yan ang Diyos. Itinayo ka na dyan. Hallelujah. Tayo magpapatuloy. Tungo tayo sa pangatlo. Pagsubok. Ito yung pinakamahalagang bahagi ng ating paksa sa umagang ito. Pagsubok. Diba? Isa, pagsubok, pagsusubok. Yung isa ay pagsubok, the trials. At itong pangatlo, pagsubok. Sana ganito na tayo bumasa. Pag nabasa nyo, pagsubok. Kasi pagsubok, talaga namang nakakalumba yan. Diba? Gaano man karami ang pagsubok na dumating. Pagsubok yun, yung trials. Pero yung mga pagsubok na yon ay pinapahintulutan ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang nagsusubok, mga mahal kong kapatid. Pero ang nais ng Diyos ay maging mga subok tayo. Mapatunayan natin kung sino tayo. Mapatunayan natin na ang Diyos ay subok sa kanyang salita. Pagsubok ang isang mananampalataya. Pagsubok ang isang nobya ni Kristo. Makakatayo yan. Pero hindi ka naging subok na hindi ka muna dumaan sa mga pagsubok. Kapasalamatan nyo lahat ng pagsubok na pinagdaraanan ninyo. Amen! Pasalamatan niyo ang Diyos na sumusubok sa inyo. Wag na wag nating susumbatan ang Diyos, mga kapatid. Wag na wag tayong mag-aalinlangan sa Kanya. Panginoon, bakit ganito? Bakit ganyan? Yes, pwede tayong makipag-usap sa Kanya. Pero mag-ingat tayo sa mga sasabihin natin. Well, mabiyaya ang Diyos sa iyo kung anak ka ng Diyos na nakikipag-usap sa Kanya, kini-question mo siya. I-review ka lang naman niya. Pero alam ng Diyos ang lahat, mga kapatid ko. Pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay. Sapagkat yung mga bagay na yan nating pinagdaraanan, mga mahal kong kapatid, kung gaano kalaki yung trials. Alam niyo, kapag ang isang Kristiyano, maliit pa ang pagsubok sa kanya. Maliit pa ang tiwala ng Diyos sa inyo. Nakabase lang yung ibinibigay ng Diyos sa inyo sa kakayahan ninyo. Kaya yung baha na dumating sa atin, aba, ang laki na po ng nakikita ng Diyos sa atin. Pwede mo natin isang palakpakan. Unti-unti nang nakikita ng Panginoon. Hallelujah! Ang tibay ng mga mananampalataya. Sana nga. Pero ganun ako kung tumingin, mga mahal kong kapatid. Nalalapit ang mga pangako ng Panginoon na maganap. Sinubaybayan natin yung eleksyon sa Amerika. Ang daming sinubok.
Nagkaingay na naman sa Facebook yung iba't ibang mga manggagawa. Parinig dito, parinig doon. Hindi nila maintindihan ang mga bagay na nangyayari. At kahit nga po yung eleksyon na nangyari, mga mahal kong kapatid, isa itong pagsusubok ng Diyos. May mga kabataan na nakapagsabi, hindi nanalo si Kamala. Makakapag-abroad na ako. Ay, salamat, makakapag-asawa na ako. Hindi na sana siguro mag-aasawa kasi nga, mas malaga na sa kanya yung rapture. Pero nung hindi manalo si Kamala, gusto na ulit mag-asawa. Hindi naman masama yun, mga kapatid ko. Pero hindi tayo doon nakatingin. Kaya nga, di ba sabi ko, isa lang na yun sa babantayan natin. Pero hindi tayo extreme at tungkol sa pangyayaring yon. Manalo man o matalo si Kamala, mga mahal kong kapatid, isa lang ang tiyak. Ang mga salita ng Diyos ay hindi ito lilipas. Magaganap ito. Actually, yung prophecy ng propeta, hindi naman tatlo yung bahagi ng kanyang prophecy. It's either vice president, di ba? President, or the rise of the Catholic Church. Tatlo yun eh. So hindi tayo magpipix doon sa naging presidente. Si Kamala. Malay nyo, yung pagiging vice president niya, yun na pala. Tama ba? At ngayon na si Trump na ang lumuklok, gera na pala. Hindi natin alam. So, ang Diyos lamang ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Pero, ang mga nangyayaring ito ay isang paraan din ng Panginoon para subukin tayo. Kung saan ba tayo nakaangkla, mga kapatid, kung ano ba yung tinitingnan natin. So, nais kong bumasa ng ilang mga talata. Sa Psalms pa rin, chapter 18, verse 30. Sabi sa verse 30 ng Psalms 18, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Verse 30, Sir Meran, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Sabi ng prophet, ito ay nangyari, ito'y pinatunayan ng Diyos ng kanyang salita ay subok nang ang ating Panginoong Yesus ay magkatawang tao. Bakit siya tinawag na a tried stone? Bakit siya tinawag na sure foundation? Sapagkat nang ang ating Panginoon ay magkatawang tao, dumaan siya sa test and trials. Di ba? Ang ating Panginoon ay dumaan, mga mahal kong kapatid. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, kahit man ang mga mananampalataya na kung paano ang Panginoon ay dumaan sa test and trials, ay gayon din tayong dadaan, mga kapatid ko. Sa pagpapatuloy, sabi dito, siya'y kalasag ng lahat na nanganganlong sa Kanya. Sapagkat sino ang Diyos? Liban sa Panginoon. At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan at nagpapasakdal sa aking lakad. Amen. Ito'y pagkakilala sa Diyos. Ang Diyos ay subok. Hallelujah, ang kanyang salita ay subok. At kinakailangang makita natin to sa ating buhay, mga kapatid ko, na ang salita ng Diyos ay subok. Na ang Diyos ay subok, mga mahal kong kapatid. Kaya ang tanong sa verse 31, sapagkat sino ang Diyos? Liban sa Panginoon. Sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Well, yung iba walang maisasagot. Pero sa mga anak ng Diyos, sa nobya ni Kristo, sino ang Diyos maliban sa ating Panginoon? Kilala nyo ba? Kayong sumagot, mga mahal kong kapatid. Di ba? Ang tanong, sino ang Diyos liban sa Panginoon? Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? Kaya niyong sumagot. Ang Panginoong Jesucristo. Amen. Walang iba. At sino ang malaking bato maliban sa ating Diyos? Yung iba walang maisasagot. Pero kayo, na mga nobya ni Kristo, alam niyo kung sino. Ang ating malaking bato
Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ito'y pagkakakilanlan, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. At ang sabi sa verse dito, ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan at nagpapasakdal sa aking lakad. So, itong sumusulat dito, ang nangungusap dito ay pagpapakita na nasubukan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. Na ang Diyos ay subok. Sa Proverbs chapter 30, verse 4 to 5, another pagtatanong ito ni Haring Solomon, mga kapatid. Ang nagtatanong naman dito ay si Haring Solomon. Sabi sa verse 4 ng chapter 30, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino? Kilala nyo ba? Godhead ito, mga kapatid, pagpapakilala. May kinalaman ito sa ating Panginoong Jesucristo. Sa sure foundation, sa bato na matibay, sa bato na nasubok. Sabi niya, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino? Baka nakikita nyo yung hangin sa Pasipiko. Talaga naman, matatakot ka. Pag tinignan mo yung windy, yung mga weather forecast, ang laki ng bagyo. Pero ang isang Kristiyanong anak ng Diyos, nagtatanong si Solomon, sino ang dumadakot ng hangin sa kanyang kamay? Amen! Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid? Kapag ang nakita natin ay ang mga bagay na nasa labas at hindi natin nakitang subok ang Diyos sa kanyang salita at kung sino siya, then ang nasa puso natin ay takot at pag-aalinlangan. Ang sabi dito, sinong pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sa English natin, sa Numerian, who has gathered the wind in his fist? Sino ang naggagather ng hangin sa kanyang kamay? Kaya nga, isang napanood ko sa TikTok, galit na galit sa bagyong Nika ngayon. Minura niya ng minura si Nika. Sabi, tingnan yung kalokohan ng bagyong ito. Tingnan nyo, naka-straight naman yan eh. Tapos biglang lumiko dito. Pagliko dito, nagtambay ng konting oras. Tapos sabay liko sa amin, sa Cagayan, sa norte. Kaya nagpapakilos niyan ang batas ng Diyos, mga kapatid ko. Di ba? Hindi natin yan kayang i-control. Kung ang mga nangyayari sa paligid, ang Diyos ang may control sa lahat ng yan. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Huwag niyong tingnan yung laki ng bagyo, yung lakas ng hangin. Ang tingnan niyo ang makapangyarihang Diyos na humahawak sa lahat ng mga yan. Sino ang dumadakot ng hangin? Kung sa palagay nyo, napakalaki na ng mga nabubuong kaulapan na yan at mga hangin na yan, mga mahal kong kapatid, sa kamay ng ating Diyos, maliit lang yan. At kung pahintulutan man yan na padaanin sa Bicol, susubukin niya lang tayo. At gusto niyang mapagtanto natin at naisang magpakilala na ako ang Diyos na subok, na sumusubok sa inyo. Pwede ba natin isang palakpakan, mga kapatid ko? Hallelujah. Another thing, sabi dito, who has bound the waters in a garment. Sa Tagalog, yan ay tela, ay sa Hebrew word, yan ay clothes, tela. Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Yung tubig na dumating sa atin, yung baha, mga mahal kong kapatid, talaga namang panghihinaan ka. Pero ngayon, sana, kapag naalala natin yung baha at kung meron pang bahang darating, merong makapangyarihang kamay na nagtatali at kumukontrol yan. At kung pinahintulutan man ng Diyos, napakawalan na yan, buksan yung ladlaran niyan at binaha tayo 5 dam yung pinahintulutan niyang buksan ganun kalalim. Mabuti pa rin ang Diyos. Hallelujah.
Ipinapakilala niya ang kanyang kapangyarihan, mga mahal kong kapatid. Ano pang sabi diyan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung inyong nalalaman? Pagtatanong sa nobya ni Kristo, ano ang kanyang pangalan? Ano ang pangalan ng kanyang anak? Sinong pwedeng sumagot? The Lord is His name. Hallelujah. I am that I am. Pero napagtanto natin yung I am na to, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya kay Moses, sabihin mo sa mga Hudyo, I am that I am. Nang dumating ang ating Panginoon, ang magkatawang tao, pinatunayan na siya ang salita. Sabi ng Panginoon, before Abraham was I am. Amen. So tingnan niyo mga mahal kong kapatid, pagpapakita ito na ang Diyos ay subok sa kanyang salita. Ang kanyang salita mismo ay subok. Tuloy natin yung pagbasa sa verse 5. Bawat salita ng Diyos ay subok. Amen. Sabi diyan, bawat salita ng Diyos ay subok. Sa Ingles, every word of God is pure. Purified. At kapag kinuha nyo yan sa Hebrong salita, mga mahal kong kapatid, yan ay dumaan sa purification. Hindi yan basta naging pure. Yan ay pinadaan sa purification. Kaya nga sabi ng Biblia, 7 beses na sinubok ng Diyos ang kanyang salita. 7 beses na dinalisay ng Panginoon ang kanyang salita. Brother Ray, 7 beses lang ba talaga? Ano bang ibig sabihin ng 7, mga mahal kong kapatid? Perfection. Kompleto. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi natin matatawaran. Ang salita ng Diyos ay mapanghahawakan natin na ito ay subok, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Kaya't kung ang salita ng Diyos ay nasa atin, sabi ng Revelation na binasa natin, balikan natin. Chapter 3, verse 10. Bago tayo tumungo sa mga mananampalataya sa nobya ng Panginoon, balikan natin yung teksto natin. Sabi dito, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kagaya na sinabi ko kanina, mga mahal kong kapatid, hindi exempted ang mga Kristiyano. Hindi tayo exempted. May pagsubok na isusubok ang Diyos sa lahat ng nangananahan sa lupa upang subukin sila. Sabi ni Brother Jerry kanina, yung iba ay mapapahamak, pero yung iba ay maliligtas. Kaya nga sabi ni Job, hindi ko na naisama, hanapin nyo na lang sa Book of Job, sabi ni Job, kapag ako ay sinubok ng Diyos, alam ko na masusumpungan niya akong dalisay na kagaya ng pilak. Amen. What a revelation. What a confidence. Sabi ni Job, alam ko pag sinubok ako ng Diyos. Sana nga makita ni Sir Mary Ann. Yung term niyan, subok, makikita mo, sinubok. Pag sinubok ako ng Diyos, alam ko masusumpungan niya akong dalisay na kagaya ng pilak. Sabi dito, sa verse 11, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Natawa ako sa testimony ni Brother Billy kanina. Kung meron man siyang unang sinave na hinawakan ng kanyang kamay, sana nga, Brother Billy, ay ang kanyang Biblia. Sabi ni Brother Alex, literal naman yun na aklat eh. Pwede namang palitan ng bago. Pero ang pinapakita doon ay yung pagpapahalaga nung nakasulat doon. Hindi yung papel lamang. Gaano kahalaga ang inyong Biblia? Si Brother Jeric, nalunod yung Biblia. Pero alam ko, yung mga nakasulat doon, Brother Jeric, na nakasulat
Diyan sa cellphone na hawak mo, hindi yon nalunod. Mananatili yon. Papel lang, yung cover lang yung nalunod, pero yung salita na nakaukit, hindi lamang sa papel lang, kundi nakaukit na sa puso mo, mananatili yon. Hallelujah. Kasabi dito, panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Amen. Ano ang nasa atin, mga mahal kong kapatid? Gusto kong sabihin sa inyo sa umagang ito, ang nasa atin ay si Kristo. Ang nasa atin ay ang kanyang salita. May higit pa ba diyan? Di ba? Yung nasa atin ay ang kanyang salita. Hallelujah. Na kung meron man tayong pahahalagahan, na makikita sa mga huling araw ng mga ito ay mga totoong mga anak ng Diyos na nasubok. Mga subok ng mga anak ng Diyos. Nobya ni Kristo. Kaya ka matatawag na subok, nasubok. Hindi dahil sa lakas at kakayanan mo, kundi dahil yung subok na salita nasa iyo. Amen. Ingatan mo yung nasa iyo. Panghawakan mong matibay. Sabi sa verse 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. Wow! Ang isang mananampalataya na dadaan sa pangatlong bahagi, pagsubok na. Pagsubok na si Brother Edison. Pagsubok na ang isang Kristiyano, pagsubok na ang isang mananampalataya. Pag inugat niyo yan, mga mahal kong kapatid, ang salitang nandiyan ay proven. Proven. Napatunayan na. At kapag sinearch niyo ang word na proven, ang daming mga salitang lalabas, ang isang unang lalabas ay establish. At saan ka na-establish? Doon sa bato ng patibayan. Amen. Ang isa pang salita na lalabas ay verified. Sino dito ang may mga GCash? Di ba? Yung GCash nyo, may enjoy nyo yan kapag verified. Paano mabi-verified ang GCash ninyo? Kinakailangang makilala kung sino kayo. Ipipresent nyo ngayon ng identity nyo. Tama? Walang mabi-verified na wala yung mukha mo doon. Walang mapapatunayan na hindi nakikita yung pangalan mo doon. Kinakailangang makilala ka at makita kung sino ka, at kapag napatunayan, nakarapat dapat ka na na-meet mo ang lahat ng requirements, then you are verified. You are proven, you are tested. Ang taong ito, walang krimen. Tama ba? Ang taong ito ay may kakayahan na magdeposito sa GCash niya. Totoo ang pangalan nito. Pero pag pinag-usapan ng spiritual, mga mahal kong kapatid, meron din tayong GCash sa langit. Di ba kapag inano yung GCash, G, tapos cash. Ang tawag ng iba sa Diyos, si Papa G. G. Sige naman po, G. My goodness. Pero meron din tayong malaking G. Meron tayong Diyos na nasa Kanya ang lahat ng kas. Amen. At may enjoy natin ang blessing ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, kung tayo ay nasubok. Amen. Kung ikaw ay nobya ni Kristo, hallelujah, na na-verified, napatunayan, hallelujah, dumaan ka sa, actually, ang pag-verify, matagal na proseso. Bago yan, magbigay sa'yo ng mga benefits, ng loan. Ano ba meron sa GCash, Brother Jeric? Meron niyang G-loan. Ano pa? Yung iba na-enjoy yung benefits ng GCash. Pero bago nyo ma-enjoy yung mga nandyan na benepisyo, kinakailangan yung ma-verified. Sa kung nais nating ma-enjoy ang biyaya ng Diyos, hallelujah, kinakailangan nating ma-verified sa Kanya.
Amen. Hallelujah. Yung pagtatanong kanina ay patungkol sa pagkakakilanlan, mga mahal kong kapatid. Sa pagpapatuloy, sabi dito, tingnan niyo, ang pagtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, ang mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. So may kinalaman ito sa nobya ni Kristo at may kinalaman ito sa ating Panginoong Jesucristo. Nais kong bumasa ng ilang talata, mga kapatid. Sa sulat ni Pablo sa 2 Corinthians, paano niya tiningnan ang dalawang taong ito na mga taong subok, dumaan sa pagsubok at napatunayan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 22, patungkol ito sa isang kamanggagawa niya na si Titus. Sabi niya, at aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Ito, si Pablo lang ito, na nakita ang katapatan at kasi sabi natin, pagiging masikap ng taong ito. Sabi, aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Tatapwat ngayon ay lalo nang masikap. Hallelujah. Sana maraming Kristiyanong nasubok na dito. Diba? Sabi diyan, na ngayon ay lalo nang masikap dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Verse 23. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, ito na, pagkakakilanlan. Verification. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya ay aking kasama. Ang sarap niyan. Siya ay aking kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo o sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia at kaluwalhatian ni Kristo. Kung merong magsisiyasat, magkwe-question sa pagkakakilanlan kung sino si Titus. Si Pablo lang to, mga kapatid. Si Pablo lang ito. What a confidence. Si Pablo lang ito, na siguro kung maririnig ito ni Titus. Hallelujah. Sabi niyo, kung merong magsisiyasat tungkol sa kanya, kung merong magkwe-question sa kanya, kung saan man siya isugo, sino ba yung Titus na yan? Sabihin niyo lang, kasama yan ni Pablo. Kamanggagawa yan ni Pablo. Mga kamanggagawang nagpagal sa inyo. Mga kapatid, sila'y mga sugo sa mga iglesia o ng mga iglesia at kaluwalhatian ni Kristo. How much more kapag ang Panginoon ang magpakilala kung sino tayo. Diba? How much more kapag ang Panginoon ang tumayo, nakasama mo, at sasabihin mo ang taong ito ay nasubukan ko. Proving His right. Ang Panginoon ang tatayong kasama mo na lahat ng magsisiyasat patungkol sa iyo, ipapakita ng Diyos, ipapakita ng ating Panginoon na ang nobyang ito, ang mananampalatayang ito ay subok. Amen. Hallelujah. Patutunayan ng Diyos, hindi lamang ang kanyang salita na subok, kundi ang nobya ni Kristo na bahagi ng salita. Another thing, si Timothy, mga kapatid, sa sulat ni Pablo sa 2 Timothy. Ito, advice ni Paul kay Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi diyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Hallelujah. Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid, ng salita ng katotohanan. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Hindi lang ito nais ni Pablo para kay Timothy na kanyang anak sa pananampalataya,
kundi ito'y mensahe ng Panginoon na ipinapaabot sa atin na sa pagharap natin sa Kanya, mga mahal kong kapatid, kinakailangan tayo ay naging mga subok. Amen. Pagsubok na si Brother Jojo. Diba? Pagsubok na si Brother Alex. Ibig sabihin, tapos na. Dumaan ka sa matinding proseso, dumaan ka sa madaming trials, pero kung ikaw ay nobya ni Kristo na merong salita na nasa iyo, darating ang araw na masasabi, ikaw ay subok. Amen. Kung ang bato ng patibayan ay subok, ang haligi ay subok din. Hindi papayag ang Panginoon na ang susunod ay hindi magiging mga subok. Kung ang ating Panginoon ay subok, ang kanyang salita ay subok, ang mga nobya ni Kristo ay mga subok din. Whether you like it or not, mga mahal kong kapatid, ang mga trials sa pagdadaanan natin, gaano man karami pang pagsubok, ang isusubok sa atin, maghahatid lamang ito sa atin sa isang salita na subok. Naintindihan niyo ba? Yung pagsubok na isinusubok sa atin ay para dalhin ka sa isang subok na kalalagayan. Pagsubok na ang isang mananampalataya, iba ang magiging tingin niya sa mga bagay na naranasan niya. Hindi na takot, hindi na pag-aalala. Pero kung meron pa rin takot sa atin, we are still in the process na sinusubok ng Diyos. Pero nais kong sabihin sa inyo mga mahal kong kapatid, ang main purpose ng Panginoon sa mga pagsubok na yan, na Kanyang isinusubok sa atin, ay para makilala natin ang ating mga sarili at makita na tayo ay mga subok ng mga nobya ni Kristo. Amen. Hallelujah. Hindi lamang basta mananampalataya na nakikilala niya ang kanyang sarili bilang isang Kristiyano, kundi isang mananampalataya na napatunayan. Nais kong bumasa ng ilang quotes, mga kapatid, tayo magtatapos. Isinend ko nito kay Sir Mary Ann. Unahin natin yung (1959), Sir Mary Ann. Baki-plus. May kinikwento si Brother Branham patungkol sa nangyari sa iglesia at kasama na ang pagkikwento niya sa nangyari sa panahon nila Moses. Yeah. 1959, November 8. Sabi ng prophets, ito ay nakaraan, kinikwento niya, sabi dito, was only a few years later, when the trials come, and the church got all shook up. Sabi ng prophet, ilang mga taon pa lamang ang nakakalipas nang ang pagsubok ay dumating at ang iglesia ay nayanig. Diba? Ang ganda ng kwento ni Brother Jeric sa buhay ng prophet na kahit man si Brother Branham ay dumaan sa baha, mga kapatid ko, at namatay yung kanyang pamilya. Traumatic yon para sa prophet. Merong matinding baha, gusto niyang sagipin at hanapin ang kanyang pamilya. Pero nasumpungan niyang yung kanyang mag-ina ay pumanaw. Yun ang pinakamasakit. Traumatic talaga yun. Buti walang nangyari sa ating ganun. Mga gamit, okay lang. Pero kung pag pinag-usapan ng asawa mo at anak mo, my goodness. At naranasan yun ng prophet. Sabi pa niya, in the church, God all shook up. Ang buong iglesia ay nayanig. As is so easy for a congregation of people to do when something just don't seem to happen the way that it's supposed to be. Tila ba, napakadali para sa mga kongregasyon ng mga tao na gawin ng isang bagay kapag hindi nangyayari yung mga bagay dapat mangyari o ayon sa dapat mangyari. God's make it that way. Ibig sabihin, pinapahintulutan ng Panginoon ang mga trials, ang mga pagsubok. God's make it that way. Nagbibigay siya ng mga trials, at hindi lang basta mga trials, kundi matitinding trials.
Sabi pa niya, God brings tensions into the church. Kaya alam nyo, kapag walang baha, mga kapatid, kapag walang problema, pag walang pagsubok na isinusubok sa atin, may problema tayo. Pag sa pamilya ay ang sarap ng buhay nyo na walang pagsubok, na hindi kayo nasusubukan ng Diyos, mag-isip-isip kayo. Kaya kung merong pagsubok, dahil sinusubok sa atin ng Panginoon, purihin natin siya. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, God brings tension into the church. Every son that cometh to God must be tried and proven and tested. Kaya Kuya Ninoy, ang lagi kong naiisip si Kuya Ninoy talaga eh. Yung mag-asawang Kuya Ninoy at Ate Jay, kinukumusta ko sila lagi. Tapos, nung nakapanabwa ko, unang panabwa ko, pare-payos yung motor ko, nakita ko yung karwasan nila. Binaliktad. Sabi ko, kumusta na kaya sila? Kaya sa mga gustong mag-stick na sa gawain, yung nangako na sa Panginoon, Lord, uunahin ko na ang gawain mo. Mag-ingat ka na. Susubukin ka na niya. Kaya ngayon, nagpatotoo pa lang na, mula ngayon, dadalo na ako ng gawain. Kasi ang saya-sayang nag-testimony. Minsan, yung mga kapatid, nagtitestimony pag birthday, masaya eh. Kahit yung mga bibirang dumalo kapag birthday attend, at ang saya-saya na yan. Testimony yan. Nakapagbitaw ng mga salitang ang gaganda. Pero susubukin ka kaagad ng Diyos. At kung walang pabigat sa puso mo, kung walang tingga na nariyan, matatangay ka. Pero kapag ang isang anak ng Diyos meron niyang pabigat, plummets, di ba? Meron niyang tingga, merong salita ng Diyos na nandiyan. Pag sinubok yan, mananatili yan. Sabi ng prophet, every son that comes to God must be tried and proven and tested. Brother Justin, dumaranas ka na ba ng trials ngayon? Mga young people, dumadanas na ba kayo ng trials? Sa mga bagong kasal, sa mga mag-asawa, kapag walang trials, matinding trials yan sa inyo. Yung trials na yan, dangerous. Kasi pwedeng ilayo kayo niyan sa Panginoon. Pero kapag merong trials na nangyayari sa pamilya, sa isang mananampalataya, at kung ikaw ay nobya ni Kristo, pinagtitibay ka lang niya. Ano pa sabi ng prophet? Para kay Brother Robert, sa mga may karamdaman dito, he lets sickness strikes you. Lord, salamat sa karamdaman. Amen. Amen. Diba? Pinapangunahan niyo ang Diyos, binigyan kayo ng karamdaman para subukin ka. Tapos ipag-pray mo, Lord, mawala sana ang karamdaman ko. Baguhin na pala natin yung prayer natin. Bagamat napakasarap naman na mag-pray na, Lord, pagalingin niyo po ako, alisin niyo po yung karamdaman ko. Pero dugsungan natin. Lord, kung hindi mo man haalisin ang karamdaman do kasi meron kang layunin, mangyari po ang kalooban mo. Minsan, dahil sa kakapanalangin natin, Lord, pagalingin mo ko. Pag di gumaling, wala na. Wala kang pananampalataya, Brad. Yung pastor nyo, yung simbahan nyo, walang healing, walang miracle. Naintindihan nyo ba? Minsan, ibinibigay ng Diyos sa atin ang mga trials na yan sa iba't ibang crafts, iba't ibang, sabihin natin, nandiyan, kagaya ng karamdaman, kawalan, kahirapan. Pinapahintulutan pala yan ng Diyos. Away ng mag-asawa. Problema sa mga mananampalataya. Sabi pa dito ng prophet, He lets diseases come on you to test you and to prove you, to show the world, hallelujah, to show the world that you're truly the seed of Abraham. Hindi yan basta binhi lamang ni Abraham, mga kapatid, kundi pinapakita diyan na merong binhi na nasa iyo.
Ang sarap basahin, no? Sabi ng prophet, kaya dumarating yung mga trials na yan na isinusubok ng Diyos na pinapahintulutan niya para ipakilala sa buong mundo na meron kang binhi. Na meron kang salita that you have a word from God. Ito, related tayo. He permits disaster. Yung baha, disaster yon. Do you agree with that? Disaster talaga yon. Siguro yung tingin ng ibang mga simbahan sa atin. Wala man lang nag-like sa inyo. Wala man lang nangamusta sa inyo. Yan, kasi okay lang yun. Father Jeff, may nangamusta ba sa'yo? Thank God. Yung iba na yung magiging tingin sa inyo, tingin sa atin. Sabi ng propeta, sa mga nobya na pinili ng Panginoon, ang mga nangyayaring ito ay hindi para i-rebuke tayo. Hindi ko na po isinama. Hindi yan rebuke ng Panginoon. Yan ay pagpapatunay niya sa inyo kung sino kayo. Wala, paganda namang i-review kasi mahal tayo ng Panginoon, pero ang mas pinakamaganda na sinabi ng prophet, kapag dumating sa inyo ang mga bagay na yan ay pagpapatunay at nais patunayan ng Diyos kung sino siya at kung sino kayo. Tuloy natin. Sabi diyan, He let disasters He permit disasters. He permits the friends to turn against you. He permits all these things and turns the devil loose to tempt you. Pinapakawalan ng Panginoon si Satanas at ang mga kampon ng mga demonyo. Kaya naman pala ang daming tukso. He permit it. Kaya sabi ni Santiago, mapalad kayo kung dumadaan kayo sa sari-saring mga tukso. Diba? Tuloy natin yung pagbasa. Sabi diyan, and He will do all but take your lives. He could throw you on a bed of affliction. Ano nangyayari dyan, Sir Marian? Nagwawala-wala din dito? Dito lang. Nagbablock-block. Tumalabas yung HDMI. Nagagalaw siguro. Tignan natin pagbasa. Sabi diyan, He could throw you on a bed of affliction. He could turn your neighbors against you. He could turn the church against you. He can do most anything. And it's God's will. My goodness. It is God's will. And it's God's will for Him to do it. We are taught that it is more precious than gold to us. Can we say amen? Sabi ng ating kapatid, Brother Jeric, ang tawag diyan, storms of life. Ang tawag natin ngayon dito, pagsubok na isinusubok ng Diyos sa mga anak ng Diyos na subok. Amen. Mga pagsubok na isinusubok ng Diyos sa mga anak ng Diyos na merong salitang subok, na bahagi sila ng salitang subok, upang sila ay maging mga subok na nasubukan. Mga anak ng Diyos na makakatayo hanggang dulo. Last quotation, mga kapatid, 1964. In God, let things happen like that. Paragraph 63. Yeah. Sabi ng prophet, in God, let's things happens like that. Patungkol sa mga trials. He does that purposely. Kung mabasahin natin lahat, sa unahan, ang tinutukoy niya ay mga trials. Sabi diyan, He does that purposely, just to test you. Now let me get this before you straight, so that you will understand that every son that comes to God has got to be child trained.
He's got to be tested, every son. If you never tested or proven, you are not a son. Kaya yung mga hindi binaha, mag-isip kayo ng ibang trials na dumating sa inyo sa panahon na yon. Kami may baha kami. Salamat sa Panginoon. Kayo, anong meron sa iyo ng panahon na yon? Thank God for the flood. Hallelujah. Praise the Lord. Kayo, o nga no, sabi niyo, di ako makarelate kay Brother Ryan ngayon kasi nung panahon ng baha sa amin, di naman kami binaha. Mag-isip kayo ngayon ng pagsubok na pinagdadaanan niyo. Huwag niyong taguan at takasan ng pagsubok. Mga kapatid, sapagkat ang mga pagsubok na yan ay daan ng Diyos para magpakilala siya sa inyo. Ang Red Sea, ang dagat na pula sa panahon ng pagtakas ng mga Hudyo sa Ehipto, ipinakita lamang ng Diyos. Siya ang Diyos na may kontrol ng tubig, ng dagat, ng hangin. Ang mga Hudyo na tumawid sa River Jordan, ipinakita ng Diyos na siya ang Diyos na may kontrol ng ilog. Amen. Kaya habang lumalaki ang mga pagsubok na pinagdaraanan niyo, nakikita ng Diyos na nalalapit kayo sa totoong kalagayan niyo bilang mga anak ng Diyos na subok. Kaya wag niyong tatakasan ang mga pagsubok, wag kayong panghihinaan sa mga panahon ng pagsubok. Yung iba, pag may pagsubok na, di na makatayo. Kasi ang ganda ng advice kay Brother Billy, nung humingi siya ng advice, kasi siya yung magsishare noon, magka-partner kami. Sabi ko, dapat pa nga yung nangyayari sa'yo, bulayin mo, doon ka makahugot ng inspirasyon. Yung iba nakakapag-prepare ng paksa, sa panahon na walang problema. Well, okay naman yun. Pero alam nyo, mga mahal kong kapatid, napakasarap mangaral kapag ang isang paksa ay naranasan mo. Inspired ka at nakita mo mismo ang Diyos na gumagawa. Gusto kong sabihin sa inyo, yung baha na yon ay isang maliit lamang na pagsubok. Kung sa inyo ay malaki na, sa iba, well, tingnan nyo na lamang po, mga mahal kong kapatid, na sinusubok kayo ng Diyos para makitang kayo ay mga subok. Ituloy natin yung pagbasa at ako po ay magkuklosing. Sabi dito, if you are never tested, you are not a son. If you can stand the chastisement of God, then you're illegitimate and not a child of God. You claim God is your father, you say, oh, I can't believe this. Well, that just shows that God is not your father. See, you would get it. Now notice this testing. God tests every one of His children. All that come to Him must first be tested, tried, proved. So, i-apply natin to sa rapture. Sabi ng binasa natin kanina sa Revelation chapter 3 verse 11, I come quickly. Lahat ng sasalubong sa Kanya, lahat ng makakalapit sa Kanya, at makakasama sa Kanya, dumaan sa matinding pagsusubok. Amen. Kaya i-expect nyo na at i-anticipate nyo na ang mga pagsubok na yan. Huwag kayong panghihinaan kung may mga bagay na mawala. Huwag kayong panghihinaan ng loob, matangay ng agos, ng pagkaalinlangan at takot, ang pananampalataya ninyo kapag merong mga umusig sa inyo. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga mag-asawa, ang mga pamilya, huwag nawang matangay ang inyong pananampalataya. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, mga kapatid, just pray and praise the Lord. Meron kayong hindi pagkakasundo ng inyong asawa, manalangin ka. Magpuri ka sa Panginoon. Idulog mo sa Kanya. Amen. Kung merong mga pangangailangan, pray and praise the Lord. Hallelujah. Kung merong mga karamdaman, just pray and praise the Lord. Mahirap bang gawin yon?
Well, mahirap yun sa iba. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, mayroong kagalakan na sisibol sa loob mo. Sabi ng ating Panginoon, kapag nangyari na sa inyo ang mga bagay na ito, inuusig kayo at pinagsasalitaan na kung ano-ano, may mga bagyo at baha, kung ano pa mga mangyari, sabi ng Panginoon, mga galak kayo. Titindi pa po ang pagsubok natin. Titindi pa, mga kapatid ko. Pero habang tumitindi ang pagsubok, mas titindi rin kung ano ang katayuan natin sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, mga anak ng Diyos, na sinusubok niya para maging mga subok sa mga huling araw na ito. Pagsubok ang isang mananampalataya, makakasama siya doon. Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. So hindi lamang ang kanyang salita ang pinapatunayan ng Panginoon na ang kanyang salita ay totoo, na ang kanyang salita ay tapat at napangahawakan, na ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman, na ang kanyang salita at siya ay iisa. Pinapatunayan din niya ang kanyang nobya. Amen. Proving His bride. Na ang kanyang nobya, patutunayan niya na ito'y tapat. Amen. Patutunayan niya na ang kanyang nobya ay ligtas, tubos, banal, maluwalhati, magpawalang hanggan. Patutunayan ng Panginoon na ang kanyang mga nobya ay kabahagi niya. Siya at ang nobya ay iisa. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang panalangin, Ama, ipinapanalangin ko sila na kung paano na ikaw at ako ay isa, ay gayon din naman sila, Ama, na maging kaisa ko. Ang pundasyon, a tried stone, a cornerstone, a precious stone, ang kukunikta lamang doon ay mga pillars, mga haligi na nagtagumpay. All of us are pillars. Amen. Pag sinabing pillars, haligi ka, kalakasan ka ng iglesia. Ang mga apostol, binansagan silang mga haligi. Pero kung sila ay haligi, haligi din tayo. We are part of the temple of God. Mga kapatid. Ang pinapakita doon ay yung relationship between the cornerstone, the foundation stone, with the pillars. Sapagkat yun ay tumutukoy sa mga mananampalataya na nagtagumpay, na sila ay magiging mga haligi sa templo ng Diyos. At yung mga haligi na yon, nakabaon, nakakonekta sa sure foundation. Sa salita ng katotohanan, sa salitang subok. Kaya ang mga mananampalataya, nakabahagi ni Kristo, isang araw, magiging mga subok din kayo, mga kapatid. Pero hindi kayo matatawag ng mga subok. Subok sa baha. Kapag merong baha, sabi ni Pastor Don, may bagyo, may bagyo. Sabi ng mga kapitbahay, may bagyo. Sabi ni Pastor, anong signal? Signal number 3. Number 3 lang. Hindi ba number 5? Subok na eh. Diba? Subok na sa mga persecutions. Subok nang sagutin ng asawa. Pag sinagot ng asawa ng pabalagbag, nakangiti lang. Pag-usapan natin yan. Tama ba? Mga anak na subok, mga estudyanteng subok, mga trabahanting subok. Hallelujah. So sana hindi kayo pinanghinaan ng loob. Hindi kayo nag-alilangan, hindi kayo natakot. Bagamat normal na matakot. Pero sabi ng prophet, kapag dumating yan sa inyong kaisipan, nakagaya ng ibon, huwag niyong hayaan na ang ibon na yan ay magpugad sa inyong ulo. Itaboy niyo na. Ibig sabihin, kapag mayroong takot at pag-aalilangan na biglang sumagi, itaboy niyo. Panghawakan niyo ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin, mga kapatid. Yuko niyong inyong mga ulo. Let us pray.
Hallelujah. Aming dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, at sumasa amin din naman sa mga oras na ito. Kasama ka namin sapagkat you are the omnipotent God, omniscience and omnipresence God, na yung inihayag, O Diyos, ang iyong sarili sa aming Panginoong Yesus, at kami ang kanyang katawan. At isang araw, magkakaroon ng unity, ng union between the bridegroom and the brides. Kung paanong pinatunayan mo, Panginoong Diyos, ang iyong anak bilang salita na proven, tested, ay gayon din naman ang iyong iglesia, ang iyong mga nobya sa mga huling araw na ito. Na bagamat totoo, Panginoong Diyos, marami pang kakulangan sa amin. Pero ang tinitingnan mo ay ang binhi na nasa amin. Nakagaya ng sinabi ni Juan na minamahal, sino mang may binhi ng Diyos ay hindi nagkakasala. O purihin ka, Amang Diyos. Hallelujah. Luwalatiin ang iyong pangalan. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan sa araw na ito. Salamat din po sa pagkakataon na muli kaming makapanambahan sa iyo at makabalik sa dakong ito upang pakinggan namin ang iyong mga salita. Purihin ka sa mga awitin, Panginoong Diyos. Salamat sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Na bagamat totoo, alam ko na marami ang naapektuhan sa nagdaang baha, Panginoong Diyos. Pero salamat, ikaw ang nagbabangon sa bawat isa sa amin. At ikaw ang patuloy na nagsusupply ng kalakasan, ng inspirasyon at ng kagalakan upang magpatuloy sa pananampalataya, sa paglilingkod sa iyo. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa araw na ito. Salamat sa mga salita mo na nagpakita sa amin na ang mga pagsubok na ito ay part ng buhay namin. Nakagaya ng aming mga binasa sa mensahe ng prophets, ang mga anak mo ay kinakailangang dumaan sa test and trials. To be able na sila ay mapatunayan, Panginoong Diyos, maging proven. At ipapakilala mo sa buong sanglibutan, sa buong mundo, na hindi ka nagkamali, na pinili kami. Hallelujah, na hindi ka nagkulang, Panginoong Diyos, sa pasimula pa. Ikaw po ang may hawak ng buhay namin. Ikaw ang may kontrol ng lahat. Hallelujah, ikaw ang may panukala sa lahat ng ito at nagprograma. Hindi man namin makita pa sa unahan kung ano kami, Panginoong Diyos. Pero alam namin kung sino kami sa pamamagitan ng iyong salita. We claim it, Lord God. We have faith, Panginoong Diyos, sa mga bagay na sinabi mo. At mananatili kami, Panginoon, dahil sa biyaya mo. Maraming salamat sa umagang ito, sa araw na ito. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Kung meron mang mga unos pa na darating sa unahan, aming lubos na pinagkakatiwala sa iyo. Sa mga unos na ito, salamat. Ano man po ang layunin mo, ito po ang mangyari, dakilang Diyos, sa ikatitibay ng iyong mga hinirang at pinili sa dakong ito. Tulungan mo lamang po ang bawat isa. At kung meron mang kaming mga pagkukulang at pagkakamali, Panginoong Diyos, ang mga bagay na ito ay nagiging daan din po upang iparealize mo sa amin na meron kaming dapat baguhin sa aming paglakad. Na may mga bagay na dapat maalis sa amin. O kaya naman ay may mga bagay na dapat naming idagdag sa buhay namin na may kinalaman sa pananampalataya at paglilingkod sa iyo, sa ministry, upang higit na magawa namin ang iyong layunin, dakilang Diyos. Lord, salamat sa lahat, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong biyaya, sa iyong habag at awa. Salamat sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin at niluluwalhati. Itinataas sa iyo ang lahat. Aming dalangin ito, aming samo. Hallelujah. At ipinagkakatiwala sa iyo lamang at hinihiling sa iyo pong dakila at banal na pangalan. So only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Atin siyang palakpakan, mga kapatid.